Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Mayor Basti Duterte ng Davao City. Nagbanta nga ito ng isang araw na lumayas na yung mga durugista dyan sa Davao City. Kung hindi, papatayin ko kayo. Yan na nga, may nangyari na nga. Sa unang araw pa lang nung nagbanta itong si Mayor Basti Duterte ng Davao City na papatayin niya yung mga durugista dyan kung hindi lalayas. Ay na, may 5 patay na mga kababayan, ang bilis. Parang si Pangulong Duterte rin ito pag magbantay talagang tinutotoo. Yun ang may 5 ng laban sa ating mga kapulisan nung inaresto ang mga ito. Sa tingin nyo ba tama ito? Pero sa tingin ko parang maganda yata itong ginawa din ni Basti dahil Mayor Basti dahil para naman maibsan itong problema natin sa droga. Ulitin natin dito sa aming lalawigan sa Bohol ay napakadaming droga na. Halos araw-araw may balita dito na naaresto dahil sa nagbibinta ng napakaraming droga. Doon sa Dawis, malapit yan sa Tagbilaran, ilang milyon, 3 beses ako nakabalita na mayroong 20 milyon, kung hindi ako nagkakamali, 15 milyon at 10 milyon. Ngayon lang din nangyari sa aming lalawigan sa Bohol na ganun ka laking droga o karaming droga, ganun kalaking halaga ang nakumpiska dito sa aming lalawigan. Ibig sabihin talaga, bumalik na tumahimik itong aming lalawigan nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi ko hindi ko pinapanigan yung si Pangulong Duterte, hindi ko tinataas yung kaniyang bangko. Pero talagang nakikita namin dito sa aming lalawigan, kahit na ako nung nasa Manila ako sa lugar na kinaroroonan ko, dyan ako sa may Bagong Silang, matagal ako nakatira dyan. Napakaraming droga dyan, napakaraming addict dyan, lalong-lalo na dyan sa Pistol. Nung panahon ni Pangulong Duterte, tumahimik ang Bagong Silang. Pagdating ng alas 9 ng gabi, wala ka nang makikitang tambay. Yun na nga bahala na rin kayong humusga kasi alam ko na mayroon ding mga kontra kay Pangulong Duterte. Ito na, sabay-sabay na natin itong panuurin. Unang araw pa lang 5 na kagad ang patay. Iwan ko lang, pangatlong araw na yata ngayon at nagbanta ulit itong si Mayor Basti Duterte na talagang yayariin niya lahat ng mga durugista, mga nagbibinta ng droga sa Davao City. Ito, sabay-sabay na natin itong panuurin. Hindi pa man nag-iinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Basti Duterte na all-out war laban sa iligal na droga, umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust operation sa nasabing lungsod. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia sa detalye. Ilang araw matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte noong Biyernes, Marso 22, ang naitalang namatayin ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar Martin alias Win. Nakumpiska mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street of value, hinihinalang marijuana na nasa 6,000 pesos ang street of value at isang .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang suspect sa isinagawang drug buy-bust operation ng Buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Etolan PNP ang isang Jehure dresser sa isinagawa ring buy-bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalag, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad. Na-recover mula sa kanyang posesyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu na aabot sa 48,860 pesos ang street of value. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, patay rin ang top 5 high-value target sa drugs watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad alas 3:35 ng madaling araw nitong Linggo sa isinagawang drug buy-bust operation ng Tugbok Police Station sa Barangay Mintal. Kinilala ang suspect na si alias Timoy na residente lang din sa naturang lugar. Ayon sa report, bumunot ng .38 na baril ang suspect nang malaman niyang pulis na ang kanyang katransaksyon. Kaya inunahan na ng mga operatiba dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Na-recover mula sa suspect ang 1.5 grams na shabu na aabot sa 27,000 pesos ang street of value. Nitong Linggo din ng hapon, nasawi din na matapos manlaban sa mga tauhan ng Santa Ana PNP ang isang Emmanuel Avila
sa Sitio Korea sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang suspect ay number 1 high-value target ng PNP sa Davao City. Na-recover mula sa posisyon ni Avila ang hinihinalang shabu na may timbang na 53.79 grams na aabot sa 365,772 pesos ang street of value. Hindi naman sa lahat ng bypass operation natin dito sa Davao City Police Office is may patayan, no? May voluntaryo naman na sumurrender. Ang sa amin lang, ma'am, sa Davao City Police Office, kung may nanlaban, syempre yung kapulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng karamihan dito na inosente, ma'am, na maaaring mabiktima sa mga tao na under influence sa illegal drugs. So, ang sa amin dito, ma'am, trabaho lang, wala kami inaano, ma'am, hindi statement of the mayor, but then it boosts the morale of the PNP of the DCPO po. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, hindi na ito bago sa mga tauhan ng Davao City PNP dahil dati pa naman ang kampanya nila laban sa illegal na droga. Dagdag pa ng opisyal, lalo pang dumoble ang kanilang pagpursige na mahuli ang mga sospek na sangkot dito. Yes, so ang Davao City Police Office, prior to the statement of the City Mayor Baste Duterte, ma'am, no? Hindi naman ito bago sa amin, ma'am, kasi prior to the statement, as per Mayor, ang Davao City Police Office po naman is may kampanya na against illegal drugs, no? And then, sa mga accomplishment ng ating kapulisan, may mga nanlaban at saka nag-voluntaryo na sumurrender sa ating kapulisan during bypass operation. But with the statement of the city mayor, with the war on drugs, no, nagbubos ng moral dito sa PNP ng DCPO. With the statement of the mayor, ma'am, dublihin namin yung effort namin to eradicate illegal drugs within the city. This is to protect the lives of many, ma'am. Tiniyak naman ni Mayor Baste Duterte na tuloy-tuloy ang kanyang deklarasyon kung hanggang kailan na kailangan. The declaration will mean that that's gonna be it's gonna roll down or roll out for as long as it has to be there. Nga na siya. Well, like I said, like I mentioned earlier, I talked to the barangay captain sa mga urbanized nato na mga densely populated barangays nato. Mao kuno gid ilang problema. So, usbo na ko dere. Kung di mo mohawa, di mo undang, patyon ta mo. Dili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang ana for your selfish venture. Kung gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga, unya imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness, patyon ta. Mula ng ito nga yung pangalawang banta ni Mayor Baste Duterte ng Davao. Ayun kay Mayor Baste, Bisaya kasi kung hindi kayo titigil, kung hindi kayo alis sa pagbibinta ng droga, no, talagang papatayin niya. Hindi siya magdadalawang isip dahil nga daw sa maraming nasisirang pamilya. Tama din naman talaga, mga kabataan kasi ang mga apektuhan nito. Tapos yung mga may nakikita tayo mga kababayan na dati na isang buong pamilya nagdodroga, tapos napabayaan na lang yung mga anak. Kawawa kasi yung mga bata kasi wala na sa tamang pag-iisip ang mga taong ito. Pambili lang nila ng bigas, pambili lang ng ulam, ibibili pa nila ng droga. Kaya tama lang din na talagang itong salot na droga na ito ay mawala na dito sa ating bansa. Kawawa yung ating mga kababayan at yung nabibiktima anong mga addict na ito, yung mga gumagawa ng kasamaan pag nakadruga, kung ano-ano na yung ginagawa sa ating mga kababayan ng mga inosente. Dinabaling mapatay itong mga drogista, itong mga gumagawa ng kasalanan, mga karumal-dumal, kaysa mabiktima ang mga inosente nating mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay magsi-shoutout muna tayo ulit. Shoutout Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Henry Ilagan, shoutout ha. Henry Junior Ilagan, shoutout.
Shout out na rin kay dito to sa mabandang baba, Henry Malidom, shout out. Shout out kay Francisco Deport, shout out kay Jesus Aquaton, shout out kay Mar Manalo. Shout out, marami tayong buzzards dito. Basahin natin itong mga pangalan nila. Akala nyo, di ko kayo shout out. Shout out ko pa rin kayo. Shout out kay Rabini Madridio. Shout out na rin kay Christopher Cabanyas. Shout out kay Filipe Pio Siana. Shout out na rin kay Saldi Espartero Idol. Matagal na natin itong subscriber. Saldi Espartero. Shout out kay Evangeline Tandingan. Shout out na rin kay City Salia Baguhan, Idi Saborbi, Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Caroline Kawakami. Shout out Trabajador Mix Vlog, kay Armando Cabrera at kay Jory is Turquisa. Yan ang hanggang dito lang muna at sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.